Ang iingay nyo. Ang tagal na namin di nagkaharap-harap, ngayon pa lang. Pauwi na ako. Guys! Sinen Kuala! Oh, ang dadalang naming magiinom ngayon. Ngayon lang naman, di ba? Oh. Ngayon lang, pero magdamag to. Oo, 9 days eh. 9 days. Guys, bagong ano to, bagong ano tawag to? Sito Gin. Sito Gin. Bagong flavor yan. Sito Gin. Try nyo. Pag isang 4 kantos, isang sitong maliit. Masarap siya. Kaya yung mga kumpare ko dyan, yung mga barkada ko dyan sa Pilipinas, pag uwi ko, ganito na lang bibili ko. Mas mura pa. Mas mura pa. Ito kami dito sa Taiwan. Pero kayo dyan kamo sa Pilipinas. Tomorrow. Yung ininom namin kagabi, Sito Gin, tawag. Huwag nyo nang subukan pagka masela ng sikmura nyo. Ako medyo sumama yung tiyan ko, pero okay siya, masarap siya. So guys, ito yung meeting place natin. Yun yung McDo. Tapos dito kayo sa East 1 North Road. Kung makikita nyo yung train na yun, yan, dyan tayo magkikita-kita. Dito tayo magkikita-kita guys ha. February 10, 1 to 3 PM. Masyado nang mahaba kasi may mga kanya-kanya naman tayong lakad. Kaya okay na yung 1 to 3 PM. Tapos guys, meron akong ililinawin. Yung bunutan, yung raffle, para sa mga viewer lang. Yung mga vlogger, hindi kasama, okay? Basta siguraduhin nyo na nakasubscribe kayo sa channel ko para maibigay ko yung gitara. Kapag nabunot ko yung isang pangalan, tapos nakita ko hindi nakasubscribe, hindi ko ibibigay yung gitara. So kailangan nakasubscribe kayo sa channel ko. Yan ang number 1 rule. Tapos uumpisahan natin yung bunutan alas 2 sharp. Yung mga mahuhuli, hindi na makakasali. Happy birthday nga pala kay Ate Noemi. Ingat dyan sis. Love you. Sabi nga nila, huli man daw at magaling. Huli pa rin. Guys, kababayan. Pangalan mo? Yesmar Dimson. Total. James Mario. James ito. Ilonggo kami yung dalawa, taga Guimaras tsaka taga Iloilo. Ito kayo. Oh. Uwi na ako guys. Yan lang ang pinunta ko dito para makita nyo. Shoutout nga pala kay Jesmar at saka kay James na bumati sa akin. Mabuhay kabayan, maraming salamat sa panonood ng video ko. Okay. Marami kasing nagtatanong kung bakit kailangan nating magbayad ng OWA. Pwede namang hindi, pero may mga benepisyo yun guys. Kung iso-search nyo lang sa Google, mababasa nyo kung ano yung dapat na, kung ano yung matatanggap ng isang OFW, o kung sakaling magkaroon ng problema kung nasa ibang bansa tayo, meron tayong malalapitan. Sasabihin ko sa inyo yung mga ibang benepisyo na pwedeng matanggap ng isang OFW. Kailangan active member ka. Ang paghulog ng OWA o ang pagbayad $25 yata kada kontrata. So yung $25 na yon nasa 1,200 mahigit sa peso. Hindi na mabigat kasi babayaran mo yun kada kontrata lang naman. So kapag membro ka ng OWA, active member ka ng OWA, ang unang benepisyong makukuha mo o ng pamilya mo ay yung insurance. Yung tinatawag din ng natural death. Yung namatay ka sa katandaan o sa sakit, pwedeng makakuha yung pamilya mo ng hanggang 100,000 pesos. Tapos yung pag halimbawang may masamang nangyari na aksidente ka dito, ang nawag naman sana ng isang OFW na namatay sa ibang bansa, merong makukuha yung pamilya mo ng hanggang 200,000 basta active member ka ng OWA. Tapos pangalawa yung disability. Pwede tayong makatanggap ng 2,000 hanggang 50,000 pesos kung magkaroon tayo ng kapansanan. Pwedeng umabot yun ng hanggang 100,000 kung hindi ka na pwedeng magtrabaho.
Yun yung disability. Tapos pwede rin makahingi ng tulong yung, halimbawa yung beneficiary mo, yung anak mo, pwede rin makakuha ng tulong sa scholarship. Alam ko ganun. Pero hindi ko lang sure kung magkano yung makukuha sa OWAP sa ganung Educational Development Scholarship. Tapos kung sakaling matapos na yung kontrata mo, gusto mo na umuwi ng Pilipinas ng permanente, meron silang tinatawag na reintegration program. So hindi ko lang alam kung paano, pero merong kang makukuhang tulong mula sa OWA. Siguro kung halimbawa gusto mong magtayo ng business, pwede kang humiram ng pera sa OWA. Kasi merong mga nagtatanong na kailangan bang bayaran ng OWA. Meron namang hindi nagbabayad ng OWA, pero napakalaking tulong nun kung babayaran natin yun. Kung sakasakaling ano man ang mangyari sa atin dito sa ibang bansa o pag uwi natin, meron pa rin tayong pakinabang. Kung di ko man ipaliwanag maayos o merong mali, search nyo lang sa Google sa OWA kung paano yung mga benepisyo, kung ano yung mga benepisyong pwedeng makuha o matanggap ng isang OFW. Kaya para sa ating mga OFW, importante din na miyembro tayo ng OWA o nagbabayad tayo ng OWA dahil hindi natin masasabi merong masamang mangyari sa atin, at least meron tayong maiiwan sa pamilya natin. Yun ang kagandahan ng miyembro ng OWA. Kung halimbawa lang guys, nagkaroon ng problema ang isang OFW sa ibang bansa, ang unang tutulong dyan yung OWA. Paano kung hindi ka miyembro? Tutulungan ka nila, pero paano yung mga benepisyo mo, 'di ba? Malaking kawalan. Kung tutuusin 1,200 pesos na 'yon sa kada kontrata, maliit lang 'yon. Hindi naman kada taon babayaran mo 'yon. Kada kontrata mo lang, kada aalis ka lang ng Pilipinas. Kaya magbayad na kayo guys, para din sa atin 'yan, para sa kapakanan natin at sa pamilya natin. So guys, ready na to. Uulitin ko, wala siyang case. Kita-kita tayo sa February 10 sa Taipei Main Station. Yung pinakita ko kanina doon tayo makikita 1 to 3 p.m. Kasi okay na yung 1 to 3 p.m. Kasi nasabi ko nung nakaraang video ko 1 to 4 p.m. Pero masyado nang mahaba yon. Okay na yung 1 to 3 p.m. Yung bunutan natin, uulitin ko, i-start na ng 2 p.m. sharp. Yung mahuhuli, sorry na, hindi na maisasama kasi hindi tayo pwedeng maghintay ng matagal guys dahil limitado din ang oras natin dito. May mga trabaho tayo, may mga lakad tayo. Kaya sana magkita-kita tayo doon. Iniimbitahan ko lahat ng mga nanonood sa video ko at yung mga vlogger dito sa Taiwan. Isang rule lang ang hinihingi ko para makuha nyo tong gitara na to. Kailangan pag nabunot ko yung pangalan nyo, siguraduhin yung nakasubscribe kayo sa channel ko. Bubunot ako ng isang pangalan at yung mabubunot ko yan ang makakuha ng gitara. Tapos meron akong sorpresa, isang maliit na sorpresa para sa 10 katao. Bubunot ulit ako ng 10 katao. Pero guys, ulitin ko, maliit na sorpresa lang to. Yung 10 mabubunot ko, bibigay ko yung maliit na sorpresa na yon kung nakasubscribe kayo sa channel ko. Okay, let's find out. Kita-kita tayo sa Sunday. Okay. Salamat sa panonood. I'll see you tomorrow. Zaijian! Naalala ko lang nung nasa Pilipinas ako, mga barkada ko. Kasi kadalasan yung barkada ko medyo mas maedad sa akin. Hindi ko alam kung bakit. Yung utol kong namatay, kumpare ko yun barkada ko rin yun, si Kuya Joey. Yung bunso niyang anak, inaanak ko. Tapos yung barkada niya, si Kuya Bonet, barkada ko rin. Basta madalas yung naging barkada ko medyo maedad sa akin. Nagtrabaho ko sa San Miguel, Bulacan. Nagkaroon din ako ng kabarkada na sila Boyet, sila Polan. Mas maedad din sa akin ng siguro mga 10 years. Naalala ko lang, kasama ko yung utol ko na yon, tsaka si Kuya Bonet. Lulusok kami sa bukid, tapos magdadala lang kami ng isang buting gin. Tapos meron silang tanim na mangga. Dadala lang kami ng asin, may sili doon.
magkakatalo na doon. Ganun lang ginagawa namin. Nakakamiss lang yung ganung samahan.